Sa atin po ipagpatuloy ang ikalawa kong bahagi, the anointing of the second best. Praise God. So pag sinabi po ng anointing, may mga ilang pong kapahayagan o verses sa Bible na nagpapaliwanag kung ano itong anointing. Sa Isaiah 10:27, nag-usap ang Lord na pagkatong panahon po yun, Israel was captive. Sila po ay ginapi ng ibang lahi, ng ibang bayan. And yet, the promise of God was, time will come. Ikaw ay tataba ng tataba. Hindi po ito physical, ano? Until the yoke, yung pamatok, the yoke of burden will be broken. At doon po natin nakuha ang salitang the anointing of the Lord shall break every yoke. Yung pamatok na galing sa kaaway, ito po ay mawawasak at tayo mapapalaya sa pamagitan po ng anointing. So what is anointing? This is the power of the presence of the Holy Spirit of God. Amen? Ano po ang anointing? Ito ay ang pagpapahid ng langis sa bawat hari at mataas na saserdote po ng Israel na bayan ng Diyos. So what is anointing? This is the presence and the action of God. This is the sign of God's presence and His approval. That's why in Luke 4:18, before His public ministry, Jesus declared in the synagogue, ano pong sabi niya? The anointing of the Lord is upon me. Inilala po niya na ang kanyang mga ginagawa ay galing sa Ama. At ito po sa pamagitan ng the anointing, the power and the presence of the Holy Spirit. Sa mismo pong pangalan ng Kristo, ang ibig kong sabihin, the anointed one. Ito pong anointing na ito, ang minanasa po ng dating cherubim doon sa kalagatan. This presence, this power of the Holy Spirit of God. Ito ang kinukubig ng kaaway ng sabi. Kahit marami pong mga lingkod ng Diyos ang pinulukso, alam po natin ang nangyari kay Hari David. Why? Because the anointing and the Spirit of God is resting upon him. At nabanggit po na aking pastora kanina, the anointing is so attractive. Ito po ay kaala-ala. And it is so attractive that many would like to covet na maangkin po ang anointing na ito. Subalit this anointing, ang kapangyarihan, ang presensya po ng Diyos na ito, ay hindi lamang po nananahan sa mga hari ng lumangipan, sa mga propeta at sacerdote. Hindi lamang doon sa ating mga leader, mga senior leader at pastors. Alam po ba natin that there is this anointing of the second best? So kung tayo po ay hindi senior pastor, we are the second best men. Natandaan po natin. Praise God. So all those who are in the supportive room, kahit tayo ay nasa likod lamang, there is this anointing of the second best. Nandoon po ang presensya, kapangyarihan ng Panginoon sa mga sumusuporta, doon sa mga nasa likod ng mga pinili na likod ng Diyos. They are the pillars. Sila po ang mga haligi. Alisin natin ang haligi, ang anumang pong tahanan o building ay makukumbang. They are the pillars that undergird the ministry of the great men. Sila ang haligi. Maraming nakatago. Nevertheless, sila po ay nagiging po na source of strength. So every one of us, maliban po sa ating mga senior pastor, every one of us fall under the second best men. Because leadership is not just about anointing and talent. It is the will of God. So kung tayo may tanong, bakit siya?
huwag tayong magpanon. Because it is the will of God. Dahil yun po ay ang kalooban ng Diyos. So yun po ay mga pagbabalik-aral po natin. So tingnan po natin the 5 internal beings. Ang sabi ng Diyos, ang kanyang trono at presensya ay nananahan doon sa may bagbag na puso. I dwell in a high and lofty place, says the Lord. What house shall you build me? God said, I dwell in a humble and contrite heart. At dahil po dito, ay walang parang paikitumo ng Diyos, hindi lamang po sa ating mga senior pastor, but to those who are the second best men. Why should God deal with us? Because for us to be entrusted with His presence and His anointing, we should be humble. Do you agree? We should be filled with the Spirit of God, but before that, we should be cleansed and purified. Do we appreciate po ba? Tayo ba'y nagpapasalamat in times of tayo ay sinusubok ng Panginoon? Sa mga panahon tila, hindi natin alam kung saan pupunta. Sa mga panahon, we just see our limitations. Do we fret? Tayo ba'y nagrereklamo? Nagtatanong hanggang kailan? O bakit ako ba? But if we understand this, and if we will learn these lessons from God, that He has to deal with us and humble us. Why? Because He wants us to receive His Holy Spirit, His anointing. So ano po ang mga dinig ng Panginoon? Una po, we must be secure in who we are. Alam niyo po yung secure? Ikaw ay hindi natitinag kung sino ka at kung ano ang panawagan sa iyo ng Diyos. You are so secure in who you are and what you have been called to do. You are secure in your gifting, in your ability, in your placement and connection with our senior leader. Ano po ba alam po natin yung salitang insecurity? Halimbawa, ang sure ako naman. May nagsabi na kung ganyan eh. Ang ganda naman yan. Sabi niya, ang pangit ko kasi nung bata ko, tinutokso ang pangit. Sabi ko, hindi, ang ganda-ganda mo. Hindi po, pangit ko ako. Maganda ka na. Maganda ka pa nga sa akin. Pangit ko ako. So natatak doon na siya ay pangit. Bagamat hindi yun na no, kilala niyo po siya, di ba? Sabi ko, hindi. Siya po ay maganda. So ano po ang nasa kanya na? Insecurity. Hindi ikaw yun. Nasa abroad na po yun. Nasa abroad po siya. No? So ulitin ko po. If we have an insecurity issue, we will struggle. We will not be at peace, at rest. And insecurity kills the manifestation of the will you. Yung tunay na ikaw, papatayin niya na insecurity. Bakit? Magpapanggap ka. Mapupunwari. You will not be so natural with who you are because you are insecure. Ay, balo ka. Yung kumbala, marabol na insecure ka. Ano po? So we become fake in our service. Our service becomes a performance. It is done to impress people and not to please God. So ano po yung unang dinigil sa atin ng Panginoon? We must be secure in who we are. Ikalawa, we must avoid opportunity of jealousy and envy. So ang selos po, ang inggit. The enemy will bring this into our life. The more we serve, the more the enemy will create these opportunities. Ano po ang ginagawa ng kaaway? Pagkakataon. Pagkakataon na tayo magselos, mainggit. Marahil sa ating senior leader. Hindi ba sila kapag alam ko hanggang Pampanga lang ako.
Hanggang ngayon, dormant yung cellphone ko. Hindi pa ako nakapili ng touchscreen. Envy and jealousy. Wow! Parati naman silang sinasama. Hindi ko alam yan. Envy and jealousy. Well, if we will open up our spirit to this, the spirit of jealousy and envy, it will develop a defective heart. Ang ating spiritual heart ay hindi na magiging malusog. May kilala po kayo may sakit sa puso? Mahirap po, no? Kasi pag umatake yung sakit sa puso, hindi mo alam kung kailan. Hindi mo alam kung kailan. Minsan, walang sintomas, bigla ang atake. So, a defective heart. So, panatiliin po natin ating puso na malaya mula po sa selos at inggit. Una po sa ating mga pastor at sa ating mga tagapamunan. Because this spirit of envy and jealousy, ang magiging resulta po nito, magdadalawang isip ka. You will be double-minded in your support and performance. This is a very dangerous spirit that second-best men must protect their heart against. Ikatlo po, we must be willing to deal with every competitive nature and spirit. So, halos magkakakumbang ito, it's a trap. When we feel better and more anointed than others. Nasabihin natin, ako, magpapasama sa kanya. Well, alam ko, pinag-aralan ko na. Mas magaling ako dyan. Hindi po ganoon. Amen? Ika-apat, we must value and fall in love with the vision of our senior leader. So yung habang po itinuturo doon po sa circle training natin, catching the heart and spirit and the vision of your leader. Fall in love. Fall in love. Fall in love. Remember the first time you fell in love? The feeling was just so good. You were so excited. Ganun din po ang pandama, ganun din. Hindi ka makatulog. Minsan, hindi ka makakain. At iniisip mo ay the vision that God has given to your senior pastor. That you have to serve and undergird. Ano po yung undergird? To protect. At yun ang yung nasa isip. When you value the vision and direction of the house of God. But unless you fall in love, unless you value, pahalagahan mo ito, there will be a struggle in your commitment. Pagkatay ko ba ngayon, takal ko, busy ko. But when you are so in love with the vision that God has given to the house of God and to our leader, you will just be there. Amen? Sabi nga nila, o pag-ibig na makapangyarihan sa lahat. Hahamakin ang lahat, masulit ka lamang. So, shall we apply this with the vision and how we value the vision na binigay sa atin sa pamamagitan po ng ating mga senior pastor? Amen? Amen? Amen. Nakuha po natin. Then finally, we must be willing to put to death every secretive, personal, and alternative agenda. Ano po ibig sabihin nito? We cannot serve two masters. Hindi po maaari tayo nasa kanan na tayo ay nasa kaliwang panig. Two vision, two plans, two agendas, two leaders, no, one of them will suffer. One of them will suffer. So how shall we be committed? How shall we put to death? Put to death. Sabi mo sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Ako'y napakong kasama ni Kristo. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ who lives in me. And the life which I live in the faith I live by the Son of God, who loved me and gave Himself for me. I am crucified with Christ. Ganun din po tayo sa ating commitment, sa ating mga senior pastor, at sa tahanan ng Diyos at sa katawan ni Kristo. It should be focused
At paano po ang ating gagawin? Katulad ni Elisha, nung siya'y tinawag ng kanyang propetang si Elijah. Anong tugon po ni Elisha? Sinunod niya ang kanyang pang-aralan. Pinakain na po ang kanya pong mga sa Pilipinas kalabaw. Yung kanyang mga pang-aralan, pinakain na yun. Hindi lamang po sa iyo. Sa aking pagkabasa ay 2%. Pinakain na ito. Kaya wala na siyang babalikan. He forgot his flow. Why? Sabi ni Jesus sa Luke 9, no one who put his hand in the plow and looks back is worthy of the kingdom of God. Tayo nagdesisyon na sumunod sa Panginoon, sabi ng awitin, no turning back, no turning back. There are lessons to understand in the second best position. How should we be secure? Number 1, put someone else's agenda ahead of what you need, your personal agenda. Natutunan ko po ito sa isa sa aming buhay mag-asawa. The agenda of the husband and wife should be one. How can two walk together unless they agree? The same in the church. We should put someone else's agenda. That is the agenda of our senior leader. Sa maliliit na instances, nakikita mo natin ito eh. Sinabi ng ating pastor, ganito ang gawin. May mga magbilang. Mas maganda gawin ko. Kaya ganito ang inyong gawin. Ay, hindi ko di ba nga nasusubukan na no? O doon na lang sa konteksto ng tahanan. Matutos ka. Mamaya na lang po. Kasi po mas nauna ko po itong gagawin, sabi ng anak ko. Parang namin mag-isip. So iba yung priority nyo, no? Tama po. So para magkaroon ng kaalisan, kailangan mo ng pagpapasakop. Minsan po sa opisina ko, ay meron po akong hinabilin din po sa aming tagapagbantay. At pagkailan ng ilang araw, ilang linggo, balik na naman siya doon sa kanyang gawin. So hindi po nasusunod yung panukala na sinabi po namin. So pagpapaalala, ganito po ang dapat gawin. Nakatulilan yung aming tagapagbantay. Kasi po, alam na talaga, ganito yan. Sabi ko, upo muna kayo. Upo muna ko sa dala. Nanahimik muna po kayo. Paingalin muna po ako. At ipinaliwanag ko naman sa bakit ako. At bakit yung His way should not be but our way. Why? Because our way has been tested. It has been done before, bago pa man siya naroon sa position niya. At habang siya kinakausap ko ng usap ang Panginoon, gano'n din ang aking mga anak. We lean on our own understanding, on what we understand, on what we feel, and what we think what is right. But if only we could understand what the Lord has in mind for us. He said in Jeremiah, I know the plans I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you a hope and a future. But most of the time, tayo po ng mga anak ng Diyos, hindi natin naunawaan ang agenda ng Lord and we go on our own. Ako po'y natatawa sa aming tagapagbantay. Sabi nga ng asawa ko, pagka matanda na talaga, mahirap ng pakalin. Diba? Pag-asalaman, naporman ako eh. Sabi ko, hindi, continuous yan. Pagpapaliwanag. Upang hindi na bumalik doon sa kanyang gawa. Sa madaling salita po, we cannot work our own agenda if we are in the second best position. We must see the corporate vision of the house we are serving.
countries, maraming hindi ito nauunawaan. So until we learn to put the agenda of the one we are serving, we will not be able to serve our set man and put his agenda above ours. Naintindihan po natin, ano po? Tama po. Kung minsan, ilang pag-iisip, bakit nais ng Diyos just one agenda He has put in the heart of our leader para isa po tayo direction. I remember po noong panahon ni Joshua, ano pong instruction ng Panginoon? When they have to conquer the wall of Jericho, the wall of Jericho is so great, so high, impenetrable. Wala pong makakapasok doon maliban buksan po ang pintuan. What was the instruction of God? March around Jericho. For 7 days, walang magsasalita. Shut your mouth. Walang magsasalita. Just march silently. Oh, walang bubulong. Walang magsasalita. And on the 7th day, 7 times. Ang laki po nun, ano po? Isang syudad, 7 times. Kung nagsalita sila kasi, ano po kaya na nila sasabihin? Kapag narinig. 7 times, in the 7th day, kapag hindi. Narinig. Gusto yung Joshua, ang mag-match mo. Pag tayo tamang plano, magbukay tayo sa ilalim. Kumuha tayo ng espiya. At yung pinsan Kenneth. Take it. No, God said, shut up. Just shut up. And so there was victory. What happened? When they followed the instruction of God, the wall crumbled. The wall crumbled. Nagibago ang pader. Because they have put the agenda of the man of God ahead of their personal agenda. And then, ikalawa po, as second best, our success is dependent upon the leader. Ang ating pong tagumpay ay nakaugma. Kung baga po nakadugtong yan, maging sa tagumpay ng ating leader. Why? Sapagkat they are the one leading us. Sa isang tahanan, ano po, kasi ito po, nararanasan natin lahat. Sa isang tahanan, well, the man, the husband, si Mister, pag siya ay matagumpay, makikita natin dahil sa pagkakaisa po sa tahanan. Have you seen a house divided by itself? Yes, I've seen one. Walang hupay na awayan, araw-araw yan. Walang pagkakasundo sa mag-asawa. Nakakalungkot. And then slowly as makikita mo sa mga anak, gano'n din ang attitude nila. Kulang sa pagkakaisa. But remember, our success is dependent upon our leader. We must serve. We make sure that the one we are following is a good leader. That our leader is growing. And that involves us praying and supporting them. Ikatlo po, the second best may not fit exactly what you want to be. I'm a born leader. Anak ko pa mag-lead namin. Hindi po. Makita natin ang ating mga sarili. Sapagkat kung minsan, tayo po ay hindi na magiging matagumpay in the supportive role. Why? Dahil doon tayo tinawag ng Panginoon. May ilan na when they become the first leader, they do not become so successful. So we must be very careful. We have to make sure that it is God who voted us in that position. Ika-apat, great leaders are only successful because of the second best men and women around them. So ang tagumpay po ng ating mga seniors ay dahil sa ating suporta. Sa isa pong triangulo, the base, yung po sa ilalim,
It should be strong. The foundation should be strong. Naunawaan ko natin. Hindi lahat ay hindi natin maaaring baliktarin ang triangulo. Ang triangulo ay dun sa unang nagsulong sa itaas. At mas marami po ang nasa ibaba na supporting role. And when we are holding a supporting role, we must strengthen one another. We must be such a strong support na hindi ko mapitinag, matutubang, hindi maaalis sa kanyang pagkakabit ang triangle po, yung point doon po sa taas. So ano po, what are the temptations of the second best position? The temptation for fame. Marami na lang ba tayong sunod-sunuran? All these years, the temptation for fame. Pastor din ako. Pero hindi ako pinapansin. The temptation for fame. This is an appetite. Appetite po, alam po yung maganang kumain. This temptation might destroy and disconnect a lot of second best men. This is a dangerous to demand before its time. There are more sense of equality with the senior leader. Pantay-pantay lang tayo dito. Alam niyo po, in the kingdom of God, there are ranks. Sa kaharian ng Diyos, kaya ang kaharian, there are ranks and positions. Not everyone is called na pantay-pantay. Ito ang inais ni Satanas. He wanted to be equal with God. I will be like God, ang sabi niya sa Isaiah at Ezekiel. Korah, Dathan, and Abiram, ito po yung mga pinsan ni Moses. Ano kami nang sabi sa number 16? Ikaw lang bang nakakarinig sa Diyos? Kami rin. At anong tugon sa kanila ng Panginoon? Hindi ba kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod na si Moses? And what was the response of God to such a rebellion? Of putting their leader equal with them? Bumuka po ang lupa. At nilakot po si Korah, si Dathan, si Abiram, ang kanilang pusang bahayan, mga tolda, ari-arian, at lahat ng sumama nakiayon sa kanila. That is the response of God. He responded in anger and vindicated Moses, his anointed one. Never desire equality with your leader. Mga anak, you will never be equal with your parents. There should always be submission and obedience and respect. Because they were the appointed one of God over us to take care of us. Ang sabi ni Apostol Pablo, ingatan nyo huwag masaktan ang mga pastor na itinalaga ng Diyos sa inyo. Pagkat pag sila'y nagdamdam, maapektuhan din ang inyong kalagayang spiritual. And then fighting with the second best over senior leader. Si Miriam at Aaron, pinag-usapan nila. Tingnan mo naman ang napangasawa ni Moses. Hindi natin kalahi, hindi natin kabilang. They began to speak together against their brother Moses. At ano po ang nangyari kay Miriam? Siya'y napuno ng ito. Because there is the power of influence. Lalo na po tayong mga Pilipino po, madali tayo yatang magpaniwala. Bukod po na mayroong aswang. Hello, sorry po kung naniniwala po kayo. Pero yung, imagine mo, mahati ang katawan ng tao. Tapos lilipad. Nagpapalik. Posible po. Posible po ba? O kaya yung konsepto ng ang tao bilang magiging paniging malaki. O matatransform ng malaking bago. Subalit marami ang naniniwala. Sapagkat ito ilang daang taon nang pinaniwalaan. The power of influence. So as an investment,
Let us be careful with this influence within our fears. Ika-apat mo na temptation of also the knowledge of the weakness of ourselves man. Alam niyo po, hindi tinatago na ating mga leader ang kanilang kahinaan. Kung hindi po sila lalo po makikilala. Bakit? Kasi may tiwala sila sa atin. And as second best men, we should not violate this trust by betraying them. When they expose their weaknesses, at makikita natin ang kulay na sila, there should be discovery within our hearts. Ang covering na po at kahit anuman ang kanya po kahinaan, tayo ay naroon na sumusuporta pa rin. Amen? Ang sabi nga, we stand before God. Ang Diyos po ang nagpapasya. It's a commitment to look away and beyond their mistakes, their faults, their weaknesses. They need people that they would trust. Kailangan nila ng mga tao kanilang pagkakatiwalaan. Ikalima, the temptation to promote our personal agenda. When there is a craving for promotion. Alam niyo po, promotion comes from God. Sometimes, sa trabaho man yan, o anong aspeto ng ating buhay, or financially, alam niyo po, ang gusto natin ay matanggap agad, tama po? Makarating agad dito. But more important with God is the process before you go there. The process na bago ka ma-promote. Naunawaan mo natin yung ating pagdadaanan. Bakit? Because God is after our heart. We must take time to enjoy the process of our present position and situation. That we appreciate now kung saan tayo nilalagay ng Panginoon. Joseph the dreamer. In his dream, in his heart, he knew the stars, the moon, the sun will bow before him. But he had to go through the process. Siya po'y binilang mo. Wala siyang kasalanan. Ilang taon siya nalayo sa kanyang ama na lumang nagmahal sa kanya. Nalayo sa kanyang sambayan. He was so alone. And yet he kept the integrity and the pureness of his heart. And in just one day, it was the day. He was set free from the prison. And he became the almost next king, pangalawa sa posisyon sa hari. Sabi ng Paraon, ako'y mataas lamang sa iyo dahil sa aking trono. But take dominion over Egypt. And he had the decision over the land. He was promoted by God. Why? Because he stayed faithful doon sa posisyon, doon sa kulungan, doon sa pagkaalipin, doon sa mga pagsubok na kung saan siya ay dinalisan ng Lord. And in the end, what was his word to his brothers who had almost killed him? Nung siya ay talagang ibang-iba na, he looked almost like the king of Egypt, nakaharap na ngayon ang kanyang mga kapatid, hindi siya nakilala. But what was his response to them? Joseph said, you meant it for evil, but God meant it for good. Siya po ang nagsabi na, masama yung pinanap, subalit ang kalooban, ang mabuting kalooban ng Diyos ang siyang nagsabi. Amen. Siguro nagpasalamat pa siya kaya ang kanyang mga kapatid. Kung hindi niyo ako tinapos sa balon, baka wala ako dito. At lahat tayo ngayon yung abutong.
Ito ang kamay ng Panginoon. He acknowledged it was God. Yes. It was not him, but it was God. It was not those people that God used to destroy him, but it was the hand of God. Amen? Enjoy your present situation. Ano pa po ang susunod na temptation? To desire influence beyond our sphere. Kapag pinalawak na ng Diyos ang ating kapasidad, are we able to handle this? Maraming mga tao, when they have it all, they were destroyed by the success. When they had the fame and all the money they could have, mga Christian leaders po ito in the past, hindi ko nababagitin ang kanilang pangalan. Pag binanggit ngayon ang pangalan nila, evangelists, they have been known worldwide. And yet they fall. They fell under this temptation. Why? Because it was too much to handle. At ikapito, being critical of the decision-making ability of our men of God. When we don't see eye to eye with their decision. Nung ako po'y bata pa, madalas hindi ko naiintindihan ang aking magulang. Masyadong stricto ang aking ama. Huwag lalabas ng naka-short. Huwag lalabas ng naka-sleeveless. Tingnan ko nga kung di malinaw. Huwag makikipaglaro sa mga lalaki. Sabi naman, maglalaro na. Grade 1 pa lang naman. I just don't understand. Huwag gagawin sa gabi. Dahil wala tayong telepono, wala tayong Betamax, wala. Puro cartoon lang sa kanan. But now, I understand. And I appreciate. When we were young, they have to deprive us of things that might destroy us. Maraming bawal, bakit? Sapagkat kung hinayaan lang nila ang mga ito, it could have destroyed us. Amen? Kaya lumaki po ako hindi uminom, hindi nagsigarilyo, walang nabasa ng mga malalaswang babasahin wala. They wanted to keep us free from all this, sabihin natin, mga daan upang magkasala ang isang kabataan. But at that time, hindi ko maintindihan. I was struggling inside, but I just obeyed. Alam ko kung mapano Di ba? Ayaw magdisiplina. Napipilitan kang sumunod. So when our set man of God had a decision to make, ba't di pa kasi umuwi si Pastor? Alam naman sa akin ay Pastor, pagkaroon muna. We have just to pray. Pray. Catch the vision. Catch the spirit. Catch the heart of our men of God. Amen? Amen? So if we become critical, it would result to a defective heart. It would result to a defective heart. Why? A critical spirit, and when critical, marami ikay na-open. Ikay na-galit. And so there was an internal disconnection. Externally, naroon ka, but internally, your heart is not there. Why? Because in one point, you have been critical. You have questioned. You did not wait. And what is the danger of this? It creates a level of dishonor. A devaluing of the set man. Yung kanyang pagpapahalaga mo sa kanya ay nabawasan. Ang respeto, ang pag-honor. Ano sinabi ng Panginoon sa kanyang kautusan? Mga anak, honor thy father and the mother, that you may have a long and good life. Honor them. Honor. Respect. Obey your parents in the Lord. So these are the temptations. Now, what should be our protective boundaries? Paano tayo magpoprotektahan laban sa mga gusto nito? No exam
are put in this service. Your gift is in the service. Or maybe you have the gift of teaching. Magpaturo tayo. Pwede po ako Sunday school teacher. Know your assignment. Know your function. Sa isang katawan, kahit ang isang patay na kuko ay mayroon po halaga. Mayroon po. Tanong mo po si Ma'am Andres po siya. Ang bawat himla ng ating buhok, ang lahat ng bahagi yan ay mayroon po kahalagahan at mayroon po inilalaga ang Diyos na function ito na isang gawain. Ang sabi nga, isang ngipin lamang masakit apektado ang buong katawan. So ang bawat isa sa atin, we should know our position and our function. That the body of Christ may be equipped, may be mature, may be healthy and growing and moving. Amen? So kung tayo isang bahagi sa iglesia nito, and we do not respond, or we are missing in action po, no? O tayo na sa plan ng Diyos, this should be what you should be doing. At ikaw lang nakakagawa nun. At hindi natin ginagawa. What would be the effect? The whole body of Christ. Ang maapektuhan po nito. So know exactly your assignment and your function. Why? If we don't, sabi nga, knowledge is power. My people perish because of lack of knowledge. So know your assignment and function. Because if you don't, you will become a liability instead of an asset. Sali na tayo ng atulong para kapwa, hindi na. Liability. Kung baga sa positive tayo yung negative. So we must know our assignment and our function. Then prayerfully understand the influence you have been given and protected. Dito tayo nilagay ng Panginoon, then protected. You are in the music ministry, then guard that spirit of worship among your team. You are in the position of ushering, then do it cheerfully. Saan tayo nilagay ng Panginoon, understand the influence. Sapagkat we must protect it. Atin itong pangalagaan. And never make the voice of the people or anyone higher and more important than the voice of your leader. May example sana ako pero wala lang. Pero parang gusto ko siyang example. Sika-sika mo na tayo. May tinatawag si Pastor mga gabi, kahapon. Hindi po nakinig. Di ba may mga batang ganyan? Meron ba? Ano bata kasi ganyan kami? Tinatawag na na para wala akong narinig. May narinig. Diba? Ano yung kapang-kapang pa? Kaya ba yung sabi na, mahirap. Kumbaga sa tulog, mahirap na isipin yung magtulog-tulugan. So, mahirap makinig yung nagbibili-bilihan. So, tinawag na, yung panungapit. Siguro, ang kinaingan niya, yung anong pandaman. Ayun lang, ito na yung hahanapin ako. But never make the voice, even of yourself. Ang sabi ko po sa Panginoon, dahil sabi ng Lord, nagpastor ka na, magpapastor ka na. Nagpastor ka na nga, hindi magpapastor ka na. Sabi ko, Panginoon, ang iyong kalooban ng aking buhay. Walang sino man maging ang aking sarili ang makakapagpigil upang gawin ng iyong kalooban. Amen. Not even myself. I will not allow myself to hinder what God has called me to do. Wala kang perang pamasahe, maglakad. Wala kang pagkain, mag-fasting.
Hindi ang ating sarili ang makakapagpigil sa ating sarili upang sumunod sa Panginoon. And to make the voice of another, not even the voice of yourself, just one voice, and that is the voice of the self-leader God has done. Amen to God. Amen. 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 Just one captain of the ship. Isa lang ang kapitan ng barko. Amen po? Amen. Just one voice, and that is the voice of God through our senior leaders. Always seek clarity and understanding. Kapag meron tayo hindi na unawaan, seek clarity and understanding. I appreciate po, our pastors, hindi sila mahirap abutin. Kahit namin naman kahit siyempre, wala po akong nakitang pastor na gano'n. Hanggang madaling araw, pwede mo yung house natin. Kahit wala kang appointment, their heart, their arm, their house, everything, they're just so open to us. Wala sila kung pinagkakain. Masarap po maranasan yun, di ba? Sa isang magulang, wala pinagkait sa iyo ang iyong magulang. Amen. So, seek clarity and understanding. Don't assume. Siguro maano mo. When you are unclear, don't assume. Seek clarity and understanding. Ikalima po, never internalize a complaint, offense, or resentment. Communicate it to your leader. Pastor, alam ko, medyo nasaktan po ako sa natin. Ako po ba yun? Communicate. Huwag mong madamdamin. Huwag mong saloobin. Sabi daw kanya. Maglalaro yan sa isip mo. At ang Diablo, gagatunan na yan. Hindi naman pala totoo yung narin. So never internalize complaint, offense, or resentment. Make it a priority to catch the heart and spirit of the leader you are serving. Alam niyo po, we could apply this with any relationship. Sabi nga, hanggang hindi mo nasusuot ang kanyang sapatos, hindi mo siya maunawaan. Tama po ba yun? Kaya madalas, mainang po tayo nakikinig. Minsan kasi sabay yan, no? Magsasabayan ng mga salita. Magbukumbugan ng ating mga opinyon, ang ating mga pandamang. But if we would just be still and listen, bakit ka nagkaganyan? Tayo makinig. Then let's try to put our feet dun sa kanya pong sapatos. Catch the heart and spirit of your leader. And let me catch their heart and their spirit. There will just be oneness and unity. Understand the vision and the desire of your leader's heart. Understand the vision and the desire of your leader's heart. Kung di man natin ito naintindihan, prayerfully learn to articulate it with passion on His behalf to the people placed under your charge. Ano pong ginawa ni Absalom? He promoted himself. Ganoon ba? Wow, sana lang dito. Walang time si David. Si Haring David. Sana matulungan kita. So it was not his personal agenda. It was not himself, but he spoke in behalf of our senior leader. Wala na tayo. So, desire the vision, to know the vision of our leader's heart. Be ready and willing at all times to defend the one you are serving. May pag-usap na lalagay sa alaman ng pastor. Ipagtatakbo mo na siya. O tayo na sa ngayon. Wabi eh. Apasin ko pa yun. Be ready and willing at all times to defend the one you are serving. Then finally, commit to keep your heart clean and free. Clean and free. Clean and free. Napakainang na isang malayang espiritu. Amen po. And this is the desire of God.
that we should have a clean and free spirit. So what is our role as the second best? What is our function? Itatakbo natin sa ating mga isip, we are in a secondary role. We are in a secondary role. Sabihin mo sa inyong katabi, we are in a secondary role. Ano po ibig sabihin ng secondary? Pangalawa. Ibig sabihin, mayroong nangunguna. So, hindi po tayo ang nangunguna. Isa, nasabihan ako, wala ko rin yung mabindanda. Ema. So, hindi tayo ang nangunguna. But we are in a secondary role. Kalawa po, a team. We are a team. Tayo isang grupo. A team is great not only because it has talented men. Sa isang basketball team, it's not just pure talent, but men who are willing to play and accept the role God has given them. Hindi po ako marunong ng basketball, pero kung point guard ka, ano man ang ginagawa mo, doon ka. Huwag mo sasapawan lahat. Ikaw na yung guard, ikaw pa yung ano. So, it's a team. So, we must know who our leader is, and we must know who we are. We must know that God has called us to assist and support, and we must protect. So, how should we guard our leaders? Pray. Pray. Protect them in prayer. Guard them in prayer. Amen? Pray for them every day. At yan po ating gagawin mamaya. Just pray. Why? Because the spiritual warfare is just there. Ang sabi sa Isaiah, the shepherd will be stricken and the sheep will scatter. Kapag na ang pinalo ay ang pastor, ang mga lupa ay magkakanya-kanya, sila ay magkakalat dahil nawala kami ang pastor. So ang unang pinitira ng kadiliman ay ang leader. Ang sabi nga, ang magnanakaw, bago siya magnakaw sa isang bahay, ano pong gagawin niya? Itaanin niya muna, the strong man in the house. So we must protect them in prayer. Ikalawa, by our obedience to their instruction. Our obedience, ang ating pagsunod sa kanilang instruction. Madalas ko narinig kay Pastor, aliw pa kasi akakitin, akakitin. And I believe that. Unless you are the leader, unless ikaw ang nagpawisa, madalas, the people, yung mga tao na nasa likod mo, hindi nila makita agad. So just trust and obey. Amen? Paano pa? How should we guard them? Through our words. Sa ating mga salita. May kapangyarihan ang salita. That is in the power of the tongue. So God, we should guard our leaders through our own words. Bless them in your word. Bless them in our communication. Amen po? And then by being sensitive to them. Buti po tayo, no? Lahat ng ating hinaing, maaari natin sabihin sa kanila. Ako'y mga magulang po sila sa pananampalataya. At naranasan ko po anumang oras, anumang panahon, nariyan sila. Amen. Upang ikaw'y tanggapin at pakinggan. Amen. Eh pag sila naman po nangailangan, sinong kanilang kakausapin? When they seek counsel and wisdom, sino ang kanilang pagbubuksan ng kanilang puso na ikinig sa kanila at sila rin maiintindihan? Naunawaan po natin. Be sensitive to them. Kung tayo pamati mayroong hinahabag sa ating kainan, naalala ba natin ang ating mga pastor? Si Pastora kaya, ano kaya kinakain naman. Ay, babahagin ako siya ng blessing niya.
Hindi po ako nagpapalit, no? Example lang po ito. Be sensitive. Be sensitive. Hindi yung langwadasan, daan-daan namin sila. Ay, tapos na rin yung service. Ay, salamat. Tulungan ko ako. Hindi na nakamina na natin. Kumusta na po kayo, Pastora? Kumusta na po kayo, Pastor? Be sensitive to them. Hindi ba tayo, pag may taong hindi sensitive sa'yo, nasasaktan ka? May papaano ka sa ating mga magulang sa pananampalataya. Alam niyo po ba, sabi ko, naranasan ko kung maipagtrabaho. Yan, nandiyo oras ako. Please bear with me. Alam niyo po, mas mahirap po magpastol kaysa magtrabaho. Totoo po yun. Kahit ikaw na yung manager, kahit ikaw na yung nagpapalaman, o kahit simpleng empleyado ka lang, nakataktak tapos may trabaho, mas mahirap po talaga ang mga pastor. Kasi ikaw ang leader, ikaw ang mamuna. At nasa iyong balikan ang daan-daang mga tao. Ang kanilang mga spiritual na destiny, ang kanilang mga personal na buhay, nasa balikan nilang lahat yan. Hindi po madali. Akala niyo ba yung pagpapastor ay pangangaral lamang? Pagkatapos ng pangangaral, pagkatapos ng linggo, pagkatapos ng gawain, tayo nasa kanilang isipan, tayo kanilang pinapanalangin. Tayo nasa kanilang mga puso. Katulad sa Isaiah, sabi ng Diyos, ang iyong pangalan ay nakaukit sa aking palad. Makalimutan man ang inangan ng anak, hindi kita makakalimutan. Ang tunay na pastor, ang pangalan ng kanyang mga tupay ay nakaukit sa kanyang puso. Saan man siya naroon, nakatayo po ang kanilang inaalala. Ang ating kalagayan, ang ating spiritual paglago, ang kanilang iniisip. And that is not an easy burden. Buti pa tayo na ikipagtrabaho when it's payday, yes. Nakita na natin, nasulit na ating pinagpaguran. Pwede na. Nabayaran na tayo. Pero meron ba tayo kayang ibayad sa ating mga spiritual na magulang? Mga anak, meron ba tayo kayang ibayad sa ating mga magulang? Wala po. So let us be sensitive to them. Let us own the vision of our leader. Revival? Bakit eh, pero pwede mag-yan ang kahit hindi mo pangobra. Kailangan mo mag-obra. Own the vision of your leader. Ang tingin mo rin ang pangitain ng Diyos na binigay sa ating mga leader. Why? Pagkat sabi ko nga, hindi lang sila naroon. Kasama ko tayo doon. Amen. Kasama tayo doon. So, ano ba mga struggle in the second best position? Submission and accountability. Yung tayo magpasakot, mag-submit. O sige po, meron po tayong ganitong gawain. Ano? Sampu lang ang tumitawa. Submission and accountability. The fear of abandonment. Baka iiwan na naman tayo. Mas struggle po ba ito? Wrong perception. Hindi natin maunawaan. Destructive voices of fears. Kapag nagpulong na kayo, kung ano yung pinagkukwentuhan, patungkol sa inyong mga pastor, sa inyong leader. Difficulty in defining our roles. Saan ba talaga ako? Hindi ko naman ako anong gagawin ko. Kaya nga, know and stand your role, your function. Anong kaya mo gawin? Then just be there, be available and willing. Confusion of your calling and gifting. Hindi dahil narito kung kagalingan ay doon ka tinawag. You know, senior leadership is a calling. Ulitin ko po, senior leadership is a calling. It is God, it was God who decide. Yan po ay ang desisyon at panawagan ng Diyos. And then what is the struggle? Pride. Pride, when you're just so concerned with yourself. Pride and overestimation of yourself. You will be hard to focus on someone else because your focus is yourself. It is hard to forget about yourself. When there is so much pride in our heart, we become unteachable. Hindi tayo nagpapaturo. And when we function, there was just ego.
We function with wrong ambition and wrong motive. Ito po lahat ang resulta ng pride. Kaya ang sabi ni Jesus in Matthew 5:5, Blessed are the pure in heart. When there is pride, ito pong pumipigil to be effective in a team. Hindi mo kailangan, kaya ko na rin. Wala mo isa pa, ako naman isa ito. That is pride. It causes us to become a servant. We could not humble ourselves and serve because of pride. We refuse to wait on God. Kaya ko na lang, Lord. Okay? We refuse to wait. We forget that God has a due time for us. May panahon ang Diyos sa atin. And another struggle, tulad ko ng sinabi ko noong una, insecurity. Inability to sincerely embrace the success of someone else. Yay! Wow! Galing naman na pastor. Without hypocrisy, we are not insecure sa tagumpay ng iba. There was just pure joy to the success of others. Why? Alam mo kasi, kung saan ka nilagay ng Lord kontento ka at masaya ka. At hindi mo hinahangad yung bagay na alam mo ay hindi binigay sa iyo at hindi para sa iyo at hindi nasa Diyos. Amen? So principles, church, sabi ko dito ako nabawakan ako. 2 Kings 5:14. Nang sinaaman ay pagalingin ni Propeta Elisha sa siyang kapitan ng Ketomi. Siya hindi Hudyo at hindi siya mananampalataya. Ngunit naranasan niya ang himala nang siya'y nagluglog sa ilog Jordan. Dahil sa kagalingang natamo niya po sa pamagitan ni Elisha, nagdala po siya ng maraming kayamanan. Pabuya, reward, gift. But Elisha refused to accept the gift. Hindi ito galing sa mananampalataya, hindi niya po tinanggap. Para bang kanalo ng loto at ang biglang magtatay sa iyo, tatanggapin mo ba? So Elisha refused to accept the gift. Sabi niya, hindi ko yan tatanggapin. Umano ka. Give glory to God. Ang Diyos ang nagpagaling sa iyo at hindi ako. Subalit may alipin, si Elisha. Ang pangalan niya ay Gehazi. Gehazi. Narinig niya ang instruction ng kanyang senior na si Elisha. Pasikreto siyang bumabol kay Naaman. Naaman, tinahabol ako ng aking amo, ng aking Panginoon, ni Propeta Elisha. Ano na yung pinabibigay sa kanya? Na-change my spirit. So, sinaaman, alam, sa'yo na lang. Mga ginto, kayamanan, inuwi ni Gehazi, itinawag niya. Balik siya kay Elisha. Sabi ni Elisha, saan ka galing, Gehazi? Hindi naman po ako lumayo. At sabi ni Elisha, Gehazi, hindi ba tumama ang aking spirit sa'yo? At nakita ko siyang kagaling. Ito ba ang panahon para tumanggap ng mga pabuya? Hindi ba sinabi na hindi tayo tatanggap? Kaya ang sabi ni Elisha, this was the verdict. Yung ketong na naalis kay Naaman ay mapupunta sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Sobra naman yung yung bago sa Gehazi, hindi mo. Who received the double portion of Elijah's spirit? Elisha. And who should have received the double portion of Elijah and Elisha? It should have been Gehazi. But Gehazi disobeyed. Gehazi had this jealousy, envy. He did not catch the heart and the spirit of his senior. He had an independent spirit. Ito namin umus ng kanyang senior, iba ang kanyang ginawa. He had an independent spirit. He just deserved this leprosy. Why? Because he did not respect his man of God.
Naunawaan po natin? After Elisha, who received the double portion? Wala na po nasulat. Stand down. It should have been husband. If only his heart was right. Every day he was there with Elisha. He served Elisha. But deep within him, he just wanted what? Fame, wealth, money, and all the material goods. Nobody received the double portion of Elisha. Because there was one servant who failed to obey the instruction of his master. Sa tingin niyo ba magaan sa Panginoon ang mga bagay na ginawa ng Gehazi? Mabigat po yan. Gehazi suffered. Even his own family. Because after him. So church, there is this anointing in secret place. Naitanong po natin ng ating ating po pastora. Siya pa po nagmamahal ng tubig at tubig sa ito. Ano po yung sabihin nito? We badly need second rescue. We need your support. They need our support. Amen? Amen po? Amen. As you listen, nakita niyo po ba kung ano ang role and function natin? Just come. Just come. Just serve.